Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na ba tayo? Ano bang balita? Ano ang isasagot mo, kapanalig, sa tanong na ito ng Social Weather Stations o ang SWS? Saan ninyo ilalagay ang inyong pamilya sa card na ito? Hindi mahirap o mahirap? Nang huling tinanong ng SWS ang mga tao noong Marso, 46% ang nagsabing sila ay mahirap, habang 23% naman ang nagsabing sila ay hindi mahirap. Ang natitirang 33% ay nasa borderline o sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Ang 46% na nagsabing sila ay mahirap ay katumbas ng 12.9 milyong pamilya o halos 3 milyong pamilya. Ito ang tinatawag na self-rated poverty, kung ano sa tingin ng tinatanong sa survey ang kalagayan ng kanyang mag-anak. Hindi po ito simpleng pagkatansya dahil karanasan ng tao ang batayan ng sagot. Sa tanong na ito, ano naman ang inyong isasagot? Nitong nakaraang 3 buwan, nangyari ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? Kung ang sagot ninyo ay oo, nangyari po ba yan ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagian? Sinusukat naman ng mga tanong na ito ang tinatawag na involuntary hunger o ang kagutumang hindi sinasadya. Sa resulta ng survey na ginawa rin noong Marso, lumabas na 14.2% ng mga pamilya ang nakaranas ng gutom o hindi nakakain ng kahit isang beses. Isa sa matitingkad na indikasyon ng kahirapan ang kawalan ng kakayahang may maihaing pagkain sa mesa. Pero kung si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon, ang tatanungin, haka-haka lang daw ng mga tao na mahirap sila. Paano niya ito nasabi? Pumunta daw tayo sa mall, makikita natin nagsisiksikan doon ang mga tao. Ibig sabihin, may kakayahang bumili ng mga bagay-bagay ang mga tao. Sa mga probinsya naman, ang pagsulpot ng mga fast food chains doon ay indikasyon din ng maginhawa ang buhay sa Pilipinas. Ang matinding traffic sa mga lansangan, patunay daw na may pambili ng kotse ang mga Pilipino. Sa madaling salita, paniwala ni Atty. Gadon, maganda ang ating ekonomiya. Anong say mo dyan, kapanalig? Ang buhay na mayroon si Atty. Gadon ay isang buhay na inaasam-asam lamang ng napakarami sa atin. May sariling tirahan at sasakyan. Nakapag-aaral ang mga anak sa magandang eskwelahan. May sweldong nakabubuhay sa kanyang pamilya. May pampagamot o pampaospital sakaling kailangan nila at iba pa. Marahil nagsumikap siya para makamit ang mga ito. Pero tandaan natin, hindi lamang sipag at tiyaga ang kailangan para maiwasan ang kahirapan. Kung ang mga ito lang naman ang kailangan, dapat mayaman na ngayon ang ating mga manggagawang gumigising ng napakaaga para lang magtrabaho. Dapat mayaman na rin ang ating mga magsasaka at mangingisdang buong araw na nagbabanat ng buto, lalong-lalo na sa init ng El Nino. Dapat mayaman na rin ang mga nasa informal na sektor na walang pagod na kumakayod para sa kanilang pamilya. Ang totoo, marami sa mga hadlang upang umasenso tayo sa buhay ay bunga nga ng mga tinatawag na sinful social structures. Opo, kapanalig, mga makasalanang panlipunang istruktura. Ito ang mga istrukturang hindi kinikilala ang dignidad ng tao. Walang pagpapahalaga sa buhay at nagsasantabi ng mga tao. Pinalalakas sa mga ito ng mga taong nais na malamangan ang kanilang kapwa para yumaman o maging makapangyarihan. May mahihirap dahil ipinagdadamot sa kanila ang kita ng kanilang pinagtatrabahuhan. May mahihirap dahil kinukuha sa kanila ang lupang dapat nilang palaguin. May mahihirap dahil kumikiling ang ating ekonomiya sa mga may kaya at may mga impluwensya at mga well-placed, ika nga.
May mahihirap dahil ayon nga sa Ebanghelyo ni Lucas 11:42, may mga kinakaligtaan ang katarungan. Kaya kapanalig, hindi haka-haka ang kahirapan. Tunay ito, malalim ang ugat nito sa ating lipunan. Hindi lang nakasalalay sa pananaw sa buhay ng mga tao ang kanilang pag-unlad. Dapat ding itama ang mga strukturang maimpluwensya sa buhay nila. At ang nangunguna dapat dito ay ang gobyerno na kinabibilangan ni Atty. Gadon. Kala mo itong si Atty. Gadon, classmate ko yan sa high school no? Kaya ipagdasal po natin yan. Siguro, Atty. Gadon, classmate, pumunta ka sa mga informal settlements, no? Lalo-lalo na sa Mega Manila. Lalo dyan sa Baseco, Parola, Isang Puting Bato, Happyland, Aroma, hanggang Smoky Mountain. Makita mo dyan ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.